ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. So ako mismo hindi naniniwala sa pangakong 20 pesos na bigas na binanggit noong nangangampanya pa lang si PBBM. Unang-una hindi bumababa ang gasto sa pagtatanim ng palay. Habang tumatagal, lalo pang tumataas ang gastusin sa produksyon. Maaaring maging 20 pesos ang bigas kung sasagutin ito ng gobyerno ang kalahati ng presyo nito. Pero ang tanong, kaya ba talaga ng gobyerno natin na tustusan yon? Kung sa medical assistant pa nga lang, ang dami nang nangangailangan ng tulong at hindi lahat natutustusan ng gobyerno. So, paano kaya ang bigas na araw-araw nating kinukonsumo? Kaya nung sinabi niya yon, nung nangangampanya pa lang siya, hindi na talaga ako naniniwala. Sa totoo lang, dapat baliktad ang diskarte. Imbis na mag-focus sa pagbaba ng presyo ng bigas, dapat sahod ng mga tao ang itaas para mas kayang bumili ng pangangailangan.